Alright. Yan, alright. Good Alright, afternoon. okay. Good Hello, happy afternoon, December Joe. 1st. December Yes, 1st na. oo, Pasko na, malapit na. 24 days na Oo, lang. magandang hapon Magandang at hapon po. maulan na hapon. Maulan ba diyan sa Oo, Caloocan? medyo. Tama ba? Valenzuela, Valenzuela. Mali na naman ako, tingnan mo. Valenzuela. Naliligaw ka. Oo, lagi na lang ako naliligaw. Mm. Oo, maulan. Oo, dito rin sa San Pedro Laguna maulan din, no. Siguro dala pa rin 'yan ng amihan siyempre hanggang Ay, matapos ang, oo, oo. season na 'to at, sana hindi naman magkaroon ng bagyo, no. Sana, Okay. sana. Ayun, ang Oo. ganda ng background mo. Paskong Pasko na sa inyo. Of Mamamasko ko, ha. course, December 1 na, oo. Yes. Happy Kaya ang World kulit AIDS ko. Day sa lahat pala. Happy World AIDS Day. Yes. Mm. Okay, share muna tayo. Wait, Oo, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors, no? Mhm. Panggitin ko lang sila, ha, yung Plato Wraps Fast Bites dito sa may Northgate Cyberzone Alabang, Plato Wraps Robinson's Galleria South sa San Pedro Laguna, Yes. Mhm. yung famous Belgian waffle sa Alabang Town Center. Mhm. Then si Joaquin Creative Communication. Then lastly, Ricas Baxilog, the District Mall sa may Imus, Cavite. Yon. So, nandito ulit tayo sa ano natin, no? May dadagdag Salamat. ka? Oo, may dadagdag ka bang sponsor Wala natin? naman, nagpapasalamat din ako pa rin ako sa mga sponsors natin at, nananatili sila na nandiya-diyan sa atin. No, nga. Ayun, So, nandito ulit tayo sa batas natin, kay Torny, no? Brought to you by Yes, Sunday Punch. Yan. yes, magandang hapon sa mga nanonood ng Sunday Punch at sa mga taga Sunday Punch din, magandang hapon sa inyo. Ito Sa ang ating Dagupan, bagong, no? bagong schedule, Yes. 'no. So, Mm. natuloy na rin na Sunday ang ating palabas, no? Hindi lang Natuloy na Tuesday. rin sa wakas, naging Kasi, Sunday na siya. marami kasi nagbibiro na bakit Sunday Punch, Tuesday Oo, yung palabas nyo, di ba? yun nga, marami nga nagtatanong ng gano'n, bakit gano'n? Sunday punch pero Tuesday. O ito na po ngayon, hindi para wala ng Para maguluhan wala nang sa atin. tanong-tanong. Wala ng maguluhan. Nasa Sunday na tayo ngayon. Ito na po yung bagong Yan. schedule. Lagi niyo kami maaabangan every Sunday, Every Sunday na 3 po kami. PM. So ayun. So ito recap lang tayo no sa mga Yes, nagdaang yes, oo. mga topic natin no nung medyo nakailangan na ba tayo? Mga pang-apat na meetings na ba 'to? 4 or 5? Oo, 'no, marami na rin tayong naging topic about, Yep, oo. mga legal topics 'no. So unang-una Yeah. diyan yung, vowsy natin. Yes, yung vowsy, Oo, sa vowsy, tapos annulment, yeah, tapos yung properties, property. Mm. then yung last is yung inheritance, no? Kung saan marami rin nagtanong Mm. dyan, marami na curious. Oo. So ayun, well recap lang sa vowsy siyempre may mga nagtanong, about sa, pang-aabuso 'no, Yan, oo. oo, pang-abuso sa, let's say sa bata, 'di Yep, ba, yung rights ng minor, 'no, yes. yung mga rights ng babae Oo. at, nalaman din natin na meron din palang rights ang mga lalaki before kasi Oo 'pag vowsy naman. 'di ba, 'pag vowsy kasi parang yun Babae agad ang lang, ano nila, tsaka bata, babae lang, oo. mga bata lang. So ngayon na natutunan din natin na meron din naman palang rights ang mga lalaki pagdating Oo sa naman. vowsy. So ayun, kung meron kayong mga ibang katanungan about dun, puwede pa rin natin yun, Balikan, oo. tanungin, oo, balikan 'no, yung mga nakikinig sa atin diyan. Um, Gano'n din sa annulment 'no, naging Yep, masyadong mainit din yung mainit yung topic na yun. Isa topic sa din sa mainit nating annulment at topic. yes, nagkaroon pa nga tayo ng, bisita no'n 'no. Meron pa tayong naging bisita no'n si, Si ano nga ang name, si Juvie. Juvie, yeah, oo, si Miss Mm. Juvie na, Nag-share. artist,
Na nag-share sa atin, yes. Oo, nag-share ng pinagdaanan niya. So, thank you, ma'am. Sana po maging malaya na kayo. Maging malaya na kayo. Sa mga actually hindi seryoso medyo napakahirap ng pinagdaanan ni Miss Yep. Juby nung sa Na mga kwento niya na yun, medyo masalimuot yung pinagdaanan niya. Sana na-appreciate naman natin yung nasa pag-share okay niya siya. kasi Yes. so ano pa ba? Sa Properties. inheritance din, no? Yung sa inheritance, mainit din siya, no? Marami rin nagtanong dyan. So, isa yun sa hot topic natin. Then sa properties din, yan. So, ngayon, ang mga tatalakayin natin ngayon ay regarding sa bouncing checks, no? Bouncing checks. Tama so, before that, magre-recap din tayo with attorney. So, I guess ready na si attorney, no? Oo, pasok siguro. na natin si attorney. Attorney, pasok. Pwede na siguro. Ayan. Hi, attorney. Happy December 1st. Advent season na. Ang bilis, no? Pasko na naman. Nagsimba na ba kayo? Nagsimba na ba? Ako nagsimba na ako kanina maaga. Kasi nga Advent season na simula. Oo nga eh. Kaya maganda. Okay na ba yung tawag dito? Tama yung dinidiscuss nyo kanina na mag-recap muna kasi may mga tao gusto siguro magtanong regarding sa vowsy, sa annulment, lost title. Ano ulit, lost title. Tama ba? Lost title yung naging topic natin ng huli. Diba? Tama ba? Yes. First natin is yung vowsy, then followed by annulment, properties, then inheritance. So yan yung mga mainit nating topics. So, talagang marami tanong natin regarding sa ganyan eh. Pero hindi natin may mga magtatanong din kasi regarding sa mga yan. Pero bago natin i-discuss yung susunod na topic natin regarding sa bouncing checks, no? Yung tinatawag natin batas pambansa bilang 22 of the 22. Yan yung tungkol sa mga check-in na ini-issue pero walang tapat na pondo. Yan. Paano ginagawa ito? Paano ba i-file sa kaso? Saan ba dinadala to? Saan ba dapat i-file? Ano yung mga requisites para maging successful yung pagpa-file natin ng kasong BP22. Ayan. Yeah. Pero yung baka may magtatanong nga. Baka may mga katanungan muna regarding po sa mga nakaraan nating topic. Yan. Hintayin natin ako baka may magtatanong. Salamat. Shoutout muna ako doon sa mga kaibigan pala na mga sina Attorney Pintilib, sila Fiscal Clear. Yan. Salamat sa panonood. Sa mga Hello po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Good afternoon po. Salamat. Binabati din namin ni Joe yung aming batch, yung reunion namin. Yan, yung reunion natin na napaka-successful na hinihintay natin si Sharon na sumipot. Ninja tayo. Sharon. Kasi... Ano? Wala. Hindi naman daw niya tayo ka-batch. Hindi niya daw tayo ka-batch. So, nagbabata-bataan siya. Pasalamat po din natin sa batch natin yung mga organized, sina Milo, sina Pekoro. Kasi kahit mga organized, naging successful kasi yung namin reunion, nakita-kita yung pagkakabatch. Isa ako sa organizer niya na Torn. Si Joe, organizer niya si Joe. Yan, oo. Sa inyo. Sila sa batch niyo. Salamat sa pag-organize at nakita-kita. Kasi nga, siyempre, bihira na rin makita-kita mga busy na rin kasi sa trabaho. Good afternoon, Sir Francis. Good afternoon po sa lahat ng nanonood at nag-share. Pa-share po nitong live natin para marami pang maabot. Alam mo, Sharon, nakakatawa nung reunion namin kasi yung mga classmates namin, mga schoolmates namin nasa ibang bansa, nag-uwian talagang sila. Ganda nung nangyari. Nagkita-kita. So, nananawagan ako sa Holy Child dyan. Sana naman magkaroon kami ng reunion. Nagkaroon ko ng konting inggit sa dalawang to. Oo, saya kasi. Ang dami namin. Siguro nasa 70 rin kami. Plus yung teachers pa. So, yun. Saya, no? Ay, yung mga teachers, nandun din yung mga teachers na namin nung high school kami. Kaya nakakatawa. Buti nag-gather nyo pa pati mga teachers, no?
Oo, nandun pa sila, kompleto pa halos. Oo. Tapos, Ayos. bago nagsimula lang yung habang nagsimula yung reunion, pinakita rin yung mga classmates namin at mga schoolmates namin na yung sumakabilang buhay na kaya Yun yung part na nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot. Yeah. Bigyan ng mga sumakabilang buhay na. Ayan. Yun yung mas masaya. Sa may Kapaskuhan, ayan, Merry Christmas na. Advance, Merry Christmas kasi. Okay. Uy, ano na, nag-shopping na ba kayo? Start na yung rush shopping malls na hours. Di ba? Ito nga, attorney, manghihingi nga ako sa inyo pang shopping. Doon tayo kay Boss Alan. Si Boss Alan, baka naman. Kahit iPhone, Baka naman. 16 Pro Max. Kahit wala nang pa-basket, basta may pa-iPhone, no? Oo, pwede, di ba? Okay na, kahit wala nang hamon. Pwede na. Sorry pa iPhone. Kahit walang hamon. Na-pressure siguro si Boss Alan, di ba? Ayan. Baka mabangga. Baka nagda-drive yun, mabangga. Huwag naman sana. Oo. Ayan. Sige, total wala pa naman nagtatanong. Sige, wala pa naman nagtatanong regarding this sa mga dati natin. Oo, wala pa eh. Naging topic. Sige, start tayo sa vouching. So, ano ba dahilan bakit nagkaroon tayo ng BP22? Di ba? Nagkaroon tayo ng BP22 kasi nga ginawa itong batas na to para proteksyonan yung mga commercial instruments na tinatawag natin, mga negotiable instruments na tinatawag natin. Dahil ito ginagamit na sa pag-iikot ng ng mga businesses natin at isa dito yung cheque. Ayan. Iniwasan natin yung pag-i-issue ng mga cheque na wala namang tapat na pondo. Di ba? Kasi kaya nga ginawa ito itong batas na to para siguraduhin na nire-respeto o inaalagaan pa rin yung mga negotiable instruments natin gaya ng cheque. Para yung kumbaga yung dignity, yung dignidad ng mga commercial instruments natin, dapat patuloy pa rin siyang paniwalaan. Yung trust ng tao, magdun pa rin. Wala rin. Siyempre, papasok sa isang transaction, bilihan o bentahan. Siyempre, dapat pang cheque. Dapat, siguro din may pondo yun para magtitiwala. Kaya nagawa itong batas na to para bigyan ng kaparusahan o ng penalty yung mga taong nag-i-issue ng cheque o korporasyon na nag-i-issue ng cheque na walang sapat na pondo. Madalas yung mga kaso rin eh. Ito po kasong BP22 o tinatawag ng the Bouncing Checks Law. Tinapay po ito ang may jurisdiction po nito, exclusive jurisdiction po nito ay ang Metropolitan Trial Court. So kahit basta pagdating sa cheque na tumalbog, yan, ang jurisdiction niya kung saan ipina-file ay sa Metropolitan Trial Court. Pero bago makarating sa Metropolitan Trial Court, may pagdadaanan din yan. Kailangan dumaan ka muna sa prosecutor's office. Yan. Sa pagpa-file ng ganyan, ano-ano ba yung dapat nating mapatunayan? Ano yung mga ebidensya na dapat mong hawak bago ka mag-file ng complaint affidavit sa fiscal's office o sa prosecutor's office? Meron niya, unang-una, dapat meron tayong demand letter. Kunyari, ng letter ka, syempre, parang nag-notify mo yung tao na, oy, yung binayad mong cheque, walang pondo. O kaya, kung walang pondo, close account na pala yung cheque na in-issue mo. Yan. And then, usually, ganyan na nangyayari, nag-i-issue yung iba na sarado na yung account na yun, yung checking account na yun, o kaya walang sapat na pondo. Alam nila from the start, in-issue nila yun, wala talagang sapat na pondo. Yan yung mga bagay na talagang tinitingnan natin. Bakit ganun yun? Yan yung mga bagay na pinarurusahan ng batas. Dapat hindi ka nag-i-issue ng cheque kung walang sapat na pondo o hindi ka nag-i-issue ng cheque na alam mo matagal ng close account yung checking account. Okay. And for example naman, attorney, kung active naman yung account, kaya lang hindi agad nalamanan, meron bang palugit yon na ano? Kaya nga nagbipadala, tama yan, magandang tanong yan. Kaya nga pinapadalan nila ng
demand letter. Binibigyan doon sa demand letter na yun, nakakwento yun kung paano naging transaction, bakit nagkaroon ng cheque. At binibigyan ng 5 araw. Usually 5 araw para bayaran ng tao. Okay. Yun eh. So, kailangan mabayaran siya pa agad. Oo, 5 days, diba? Kaya kontakin mo, yung tao, diba? Yan yun eh. Yan yung pinaka talaga. Yan yung pinaka-essence ng BP22, yung nag-i-issue ka from the start na alam mo wala kang bondo. Yan yung pinag-uusapan. Next, after nun, syempre dapat may complaint affidavit ka. Kung kanyari, nagpadala ka na ng demand letter. Ganun na ba kasimple? Dapat pagpadala ka ng demand letter? Hindi. Kailangan po, lalo natin to kaya nag-dismiss po yung mga kaso natin na BP22. Kailangan po, pag nagpadala tayo ng demand letter, mismo yung taong nag-issue ng cheque na tumalbo, ang makareceive mismo ng demand letter. Hindi po yung tao. Kailangan siya mismo lang ang tumanggap. Yun. Kung hindi kasi, kunyari, pinadala mo through the registered mail o NDC, tapos ang pumirma doon, hindi naman mismo siya, hindi siya nag-receive, hindi pa rin magpupursue yung kaso kasi nasa tapos natin yun, dapat personally receive mismo yung demand letter ng tao na pwede mong i-demand. Kung sino nag-issue ng cheque na tumalbong, siya mismo dapat ang makareceive. Ulitin ko personally receive. Ibig sabihin siya mismo. Kunyari ako yung nag-issue ng cheque. Dapat, pag pinagpapala ako ng demand letter, ako mismo ang makatanggap nun, hindi ibang tao. Okay. Okay, oo. Ang email ba valid, attorney? Hindi. Kailangan talaga, ang ginagawa kasi natin yung registered mail or through, ang tawag dito, personal service. Ako, pag ganyan, mga kliyente ko, ginagawa ko talaga personal service kasi para mismo makausap nila yung tao at papirmahin nila mismo dun sa demand letter na na-receive niya yung demand letter. Yan. After na ma-receive na, di ba? Siguraduhin din natin mismo yung cheque. Check mo yung cheque, yung talagang may mga tatak na talaga na tinatakan ng bangko na account close o DAIF. Yung ibig sabihin, insufficient fund. Yung DAIF yung tinatawag natin. Tapos, alamin din sa likod ng cheque kung saan mismo pumutok yung cheque, saan ba dineposito, saan ba pumutok yung cheque. Kunyari, meron nag-issuean ako ng cheque ng bumili sa akin, tapos i-deposit ko sa Valenzuela dito sa isang bangko dito sa Valenzuela. So, kung saan ang bangko yan dito within the Valenzuela, at dito pumutok dito si mismo yung cheque, nag-bounce siya within the sa jurisdiction ng Valenzuela, doon mo po pwedeng i-file yung kaso. Kasi doon nangyari ang commission ng crime. Yun, ang tandaan natin ang criminal cases ay jurisdictional. Ibig sabihin, kung nangyari ang kaso, doon nilang i-file ang kaso. Okay. After that, nalaman na talagang doon na, sa Venezuela nga po, naka-ready na rin yung demand letter, di ba? Tapos, pwede ka na mag-file, siyempre. Pero, bago pa rin mag-file, kailangan kung sino man yung nag-serve mismo ng demand letter, mag-execute na ng affidavit of service. Ibig sabihin, na sinasabi sa inyo yun na talagang siya ang nagdala ng letter, personally served niya sa tao, yung letter, yung demand letter. Pangalawa, in-state niya doon na siya pumirma at talagang nakita na basa mismo ng tao yung demand letter at tinanggap na nila. Ngayon, kakataon kasi naman sasabihin nila, attorney, ayaw naman tanggapin kasi nga, sino ba naman ang tatanggap yan, di ba? Ayaw nila magbayad talaga kasi gusto talaga tumakbo sa obligasyon nila. Paano yung attorney? Kunyari, nakita na namin siya. Pero hindi naman talaga pinirma. Ano dapat gawin? Hindi na kami pwede mag-file ng kaso. Kasi wala na Hindi naman niya pinirmahan, hindi na tinanggap. Pwede pa rin po. Diba? Gawin ninyo, ako, ang strategy ko yung tinuturo ko sa mga kliyente ko na gusto mag-file ng BP22 case.
Sabi ko, sige, abot mo yung letter mismo, sino man yung tao na mag-serve, personal service. Kung ayaw tanggapin, okay lang, hindi tanggapin. Basta dapat makuha na ng picture na magkaharap sila at inaabot mismo. Nandun talaga, at kahit tanggapin man o hindi, okay na yun. Basta takunan ng picture o na video na talaga nagkaharap sila. Tapos, na lang yung letter, yung demand letter ng refuse to receive. Yan. Tapos pati date. At yun, dito service, nakalagay din yun na hindi na ayaw tanggapin mismo ng tao. Na yun, katanggap-tanggap na po yun pag pinag po sa Fiscal's Office. Kasi nga, kailangan talaga, kasi kaya naman nadidismiss ang kaso ng BP22. Ang purpose din niya kasi dapat ma-notify mo talaga yung tao na tumalbog yung check mo. Diba? Para matawag niya, makorek niya yung pagkakamali niya. Yun yung binibigay ng batas na pagkakataon. Kaya tayo nagdidemand niya. Para hindi na siya diba? Kasi syempre, malaking yan malaking sabi ko nga, di ba, pag nagpa-file ng kaso, una, magastos. Pangalawa, syempre, permission sa oras. Pupunta ka sa korte, atin ka ng hearing, di ba? Kaya, binigyan ng pagkakataon siya magbayad within 5 days, mas maganda yun. After niyan, kunwari, nangyari na, okay na, nakompleto na, meron na tayong complete affidavit, meron tayong demand letter, at meron na tayong affidavit of service. Pero, pagdating naman sa piskalya, ito naman, may nabago na naman ulit sa proseso ng piskalya. Kasi kapapile lang namin isang client ko nung nakarang 2 weeks ago yata, parang gano'n. Ngayon, meron na sa format na sinecertify mo dapat tama yung address nung taong binibigyan mo ng BP22. Paano mo nalaman? Maglalagay ka ng, parang isi-certify mo doon, pipirmahan mo doon, na talagang dito nakatira si ganyan, si Mr. A. Kaya ako nalaman, kasi una, pinuntahan ko siya at doon kami nag-uusap at doon siya talaga nakatira at buong pamilya niya. Halimbawa lang po yun, yung tinatawag na certification regarding sa residente, sa residence pala, residence ng taong dumanda. Yan. Then, after that, bibigyan din tayo, ngayon nagbibigay na rin ang prosecutor's office ng listahan kung ano yung mga ebidensya mong dapat ipipresent sa kanila. Dapat nakalista yan. Kung ito ba ay original copy or photocopy. Yan po yung may encounter nyo ngayon kasi binago nga po talaga ng prosecution, ng DOJ, kung paano yung proseso ng pag-file ng kaso. Yep. Kaya lahat na-solve nyo na yan, na-solve na. Meron na complaint affidavit, demand letter, affidavit of service, certification, tapos meron na yung list ng mga pieces of evidence na ilalarawan mo kung ano. Tapos ipa-file na yan hanggang bigyan ka. Tapos pag nakita mismo araw na yun, titingnan mismo nung time na yun, kung talagang okay na ba siya, kaakyat-akyat na ba siya para dinigin ba ng DOJ yung kaso mo. Doon pa lang yun bigyan siya ng docket number. Yung docket number, yun yung parang magkakilala sa kaso mo. Yan, criminal case number, ganyan. Pero sa ano naman po, sa the prosecutor's office, INB something, ganyan. Basta may number yung case na. Ngayon, kunyari, pasado na lahat, pumasa na siya lahat. Ang gagawin naman po, pag naipasa na, mag-i-issue na nga po ng parang case docket number ng case ninyo. Tapos, i-ready na, dito, within 10 days, papadalan po ng subpoena yung mismo kinasuhan. Kasama po yung complaint affidavit nyo at yung mga ebidensya. Tapos, dapat nakalaking din doon na yung cheque, magkabaliktaran yung harap at yung likod ng cheque para malalaman niya talagang cheque niya yun. At malalaman na tapos magpa-file within Venezuela kasi doon pumutok yung cheque. Ayun. Within 10 days, pag pinadala na siya, magkakaroon na ng hearing. Sa DOJ lang po ito. Tapos sa hearing ng DOJ, usually pag ganyan sa piskalya, pag nag-hearing na po, pinagkakasundo naman kasi itong kaso naman pong BP22, pwede naman magkaroon ng amicable settlement. Kasi pagbabayad lang naman. Pero tandaan niyo ang BP22 po, tandaan niyo po ito, dalawa po ang nandyan. Isa pong criminal aspect ng kaso at ang dalawa yung civil aspect. So, pwede po,
Tandaan po natin Tatanungin ko pa nga lang yun, kung yung bang ganyang case ba ay for civil case ba siya or for criminal case or pareho siyang pwedeng maging ganon? Pag pinafile natin kasi ang isang criminal case, usually kalakip na doon yung civil case. Gano'n. Dito, sa criminal case na to, magkasama pa rin sila. May criminal aspect at civil aspect. Kasi ganito, may nangyayari na, kunyari, sige, bayad na ako, magbabayad na ako. Pero si complainant, bayad ka, di ba sabi? Kunyari lang po, pinakit na sa korte. Umakyat na sa korte. Di ba wala po ito? Umakyat na sa korte. Sasabihin nung complainant na anong kinasuhan o accused. Your Honor, dapat po talaga, wala na dapat pag-uusap to kasi bayad na ako nag-settle na ako dapat dismiss na to. Hindi po. Kasi po, ang sinettle nyo lang po ay ang civil aspect ng case. Hindi pa po ang criminal aspect. Depende po yan sa complainant kung gusto niyang iurong parehas o gusto niyang maiurong pa rin ang criminal aspect. Kaya hindi po natin pwede sabihin na pwede bayad na, fully settled na, natapos na. Hindi May mga jurisprudence kasi po tayo na kahit settled na po talaga yung civil case, yung aspect ng nagbayad na, pwede pa rin kung gusto talagang tuluyan pa rin yung complainant na kasuhan. Kaya yung criminal aspect na lang ito kasi nga ulit din natin na para ginagawa po kasi ito, ang pinaka-essence ng batas nito, para hindi na maulit, hindi na magtanda yung mga tao na irespeto itong mga negotiable instruments na tutulad ng cheque. At huwag na itigilan o kaya huwag na o tigilan na ang pag-i-issue ng mga cheque na wala namang pondo. At ang cheque, alam nila from the start, close account na. Kasi malaking panluloko, parang niloloko mo yung transaction mo, di ba? Meron bang attorney? May makukuha bang damage pwede bang makakuha pa ng damage si payee dyan? Minsan nag-require, sila na nangihingi, di ba? Depende sa transaction talaga. Pero usually nagiging damages nila sa civil aspect nga yan. Yung una, tulad kunyari, pumunta, ang transaksyon, pinapunta pa mismo yung tao sa probinsya para lang tapos doon niya kinuha. Siyempre, ang dami niya, pagod siya. Parang yung dami yung pagod na nangyari. Kaya ibalik yung pamasahe, yung pag-stay nila, pwede yun. Pwede yung mga actual damages na na-incur, pwede naman din ang mag-file. Saka yung attorney's fees, pwede rin po babawi. At higit sa lahat, pwede po buwa yung filing fees. Malaki din po kasi ang filing fees. Tulad ng isang kakilala ko, ang 3.9 million yung pumutok na cheque, 3.9 million. Ang naging filing fee niya parang 75,000 pesos. Filing fee pala na. Kaya pwede yung mga civil aspect, mga damages, pwede. Nako. Masyado si Sharon, no? Na-issuehan ka ba ng bouncing check? Hindi. Baka ako yung ma-bounce. Ay, siya pa ito kasi Kanoy. Gusto Kanoy. Salamat kami sa panonood. Hindi ako, para alam ko, ma-prevent ko yung pagbabounce ng check na yan. Nakakatakot pala, no? Hindi na siya basta-basta ganun, Oo. Saka kunyari ito pa nga, nangyayari, ito actual case to, pero hindi ko na nasabihin yung actual case na nangyayari. Kunyari, nasa korte na, tapos hindi pa rin magkasundo, tapos, aminin mo pa sa korte na talagang, yung sa akusado to, aaminin na sa korte na, tatanungin kasi ni Jesse, do you plead guilty or not? Sabi gano'n. Do you plead guilty or not? Sasabihin gano'n. Sabi nga, not guilty. Pero sasabihin ni Judge, tanong ko lang sabi niya sa akusado, tanong ko lang, nung time ba na-inissue mo itong check to, alam mo na walang pondo to? O alam mo na close account na to? Pag sinagot yes, Your Honor, patay na. Patay, yari. Oo, naku po. Yun nga, kaya nga talagang iniiwasan po talaga na huwag ka na mag-issue ng check, wala mo naman po, walang pondo. Or, kausapin mo mismo na alam mo dapat, maging ang tawag, diligent enough ka
sa mga responsibilidad mo. Kasi responsibility to eh. Nakipasok ka sa data, nag-loan ka, o pumasok sa isang bentahan. Siyempre, obligasyon mo yan eh. Responsibilidad mo, siguraduhin mo yung check mo na may pondo yan pag-inisyo mo. Diba? Yes. Respetuhan to eh sa mga ganyan, sa transaction. Respeto mo rin yung tao. Kasi binigyan niya yung yung goods niya, yung property niya sa'yo, tapos ng buong kasi nagtitiwala siya sa check muna ibinigay na good to good. Siyempre, lalo na yung mga negosyo na yung mga kanilang mga negosyo ng mga buhangin, ng mga pintura, naghahanap sila ng mga buyers. Siyempre, para makabenta sila, truck ang binibigay nila, tapos ang gagawin naman ng buyer, mag-i-issue ng cheque. Ito mga nagnenegosyo, nangungutang din yan eh. Pinaiikot din lang naman nila yung mga kanilang puhunan. Siyempre, naman, sana yung nangutang, yung nag-issue ng cheque, siguro doon nila may pondo kasi pare-pareho naman silang mga negosyante at alam nila ang posisyon nila na pinaiikot lang nila yung kanilang mga puhunan. Diba? Yung kaya sabi yung iba parang hindi man lang nila naisip, ilagay kaya nila yung sarili nila sa lugar. Diba? Dapat respeto mo kasi naghahanap buhay din naman para mabuhay sila. Parang sila ng mga nag-issue ng mga pumutok na cheque, kayo din naman naghahanap buhay, di ba? Kung ayaw mo gawin sa ibang tao. Oo. Or sana man lang kung alam niya na hindi siya makakapag-pondo, i-inform niya na muna kaagad. Na huwag ipapasok yung cheque. Ahead of time na, wag muna niya ipasok yung cheque para, di ba, hindi na humantong sa ganyang sitwasyon. Medyo madugo. Tama. May mga di ba sinasabi nila, wala naman nakukulong sa utang eh. Di ba sinasabi nila yan, di ba? Correct. Wala naman nakukulong. Pero depende yan kung paano mo ba inutang. Baka naman from the start, may fraud na, may panluloko na talaga ginagawa. Diyan na ba papasok yung qualified staff, ha? Iba-iba pa yan. Iba pa yung qualified staff. Tinitingnan kasi, kaya nagiging qualified may mga tinatawag tayong aggravating circumstances. Tukul na iba't iba kung paano yung ginawa nilang panluloko dun sa tao. Yan yun kaya nagiging qualified. Kasi basta may mga circumstances na nagpapabago na from plain staff, nagiging qualified staff. Yep. Akala ko nga staff na siya. Oo. Pero ito kasing BP22 na to, panluloko rin to eh, di ba? Nag-staff na rin ito eh. Kaya lang BP22. Special law siya na ginawa, kaya nga bawsin check law, BP bilang 22 yung na pa, batas pambansa bilang 22 yan. Kaya sana yung mga, kaya pag kunyari ako yung nagkaroon ako ng kliyente na siya yung mismo nag-issue ng cheque tapos pumutok, alam niya, talagang pinipilit ko siya, ay, sir, bayad tayo, umawa naman kayo dun sa inisyo niyo na kasi nakuha niya yung produkto niya eh. Yep. Pinakinabangan mo eh. Oo, pinagkakitaan. Oo. Correct. Kasi lahat naman maging patas yan. Balik na naman tayo lagi naman pag pinag-usapan natin. Alam mo, kung magiging patas ng lahat ng tao, wala sana magkakasama. Tama. Diba yun correct. Kayuan ang kayuan at ang kay Pedro ay kay Pedro. Ganyan naman lagi. Tama. Para may justice para sa lahat. Yun. Next. Kunyari, na-file na. Na yan. Siyempre, tatakbo na yan. Pero pag na-file na yan, umakit na, tapos nag-plead ng not guilty, i-refer naman sa mediation. Yan. Siguro yung naririnig yan yung mediation na meron kasi sa Supreme Court, under na Supreme Court, yung tinatawag natin, Philippine Mediation Center, kung saan, yan yung mga try na magkaroon ng amicable settlement. Dadali kay ate, parang hearing din yun eh. Susubukan lahat ng modes para magkaroon ng settlement gagawin doon.
Parang, kasi ito na sinasabi rin naman, kunyari nandun kayo sa mediation, huwag mong i-expectin na lahat ng demands mo, kunyari ako yung mismong inisyuhan ng cheque na napumunta. Tapos si Joe yung nag-issue. Huwag natin pa rin expect na lahat ng demands natin pag sa mediation, magkakatotoo. Dapat mag-meet halfway. Yung ganun tayo na sa mediation, i-mediate kayo para yung mga demands natin magsalubong hanggat maging amicable settlement na siya. Maging amicably settled yung ating mga magkasundo na para matapos yung kaso. At ang nangyari ito, mag-execute na po tayo ng compromise agreement. Yung compromise nandun po yun. Kung ba dapat babayaran ng tao kung ilang beses hulog. Kasi di ba, kunyari, 3 million o 5 million, hindi naman agad-agad na ibibigay naman ng tao yun. So, pwedeng staggered payments din. Pero, tandaan nyo ito sa BP22, ang dapat na staggered payments, kailangan within 1 year lang within 1 year. 1 year. Kung lumagpas po ito ng 1 taon, ang paniningil ninyo, wala na po ang criminal aspect, civil aspect. Kung magkakaroon na kayo ng compromise agreement, dapat ang bayaran ay sa loob lamang po ng 1 taon. 1 taon. Hindi po lumagpas po ng 1 taon. Kasi po, pag lumagpas na po, wala na po ang criminal aspect. Ang natira na po ay civil aspect. Kaya hindi mo na pwedeng kasuhan siya uli ng BP22. Hindi mo na pwedeng buhayin. Double jeopardy na yun no? Yung word na double jeopardy papasok. At saka talaga po talagang civil case na siya. Pag civil case, sum of money na lang yan. Collection of money na lang siya. Kaya sana, yun, para rin, kaya ginagawa talaga na tulong din ulit sa mga na-issuehan sa mga naniningil na na-issuehan ng mga product na siya. Kaya ginawa yung 1 year para makasingil sila agad, di ba? Parang maganda ang batas. Maganda itong batas na to. Talagang nakakatulong ito. Lalo na sa mga nabibiktima talaga nila. Parang hindi nila. Tuloy-tuloy. Yan. Ano sunod? Kunyari, okay na. Hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo. Ayoko. Bayad na talaga ako. Sabi naman nila, hindi ka ba, bayad ka pero may kulang ka. Balik tayo sa po. Doon na po. Ipipresent natin yung mga witnesses natin, yung mga magte-testify, tapos pati yung mga pieces of evidence, documentary evidence. Ayan, ilalabas na rin po yun. Pagkatapos po nun, upo muna si prosecution, siyempre. Si prosecution evidence muna, tapos after nun, matapos yung complainant, ilabas ng mga testigo niya, mga ebidensya niya. Susunod na po, si defense evidence. Yun na po, yung akusahan na siya. Siyempre, papatunayan niya, naku, alam ko, meron pondo yan. Bahala na siya kung anong rason nila. Diba? After mag-rest na rin, bigla na, after mag-rest na siya, mag-present ebidensya ng defense, yun na, isasubmit na siya for decision, submitted for decision. As you take note of 90 days po, from the day na masubmit siya for decision, submitted for decision siya, within 90 days from the date na nasubmit na siya, doon po lalabas yung decision po. Kung guilty or not guilty na yung tao. Kung convicted at pagbabayaran siya kung magkano man babayaran. Pero may kulong siya, may magsaserve siya sa kulungan. Oo, may kulong ba yun? Pwede, kung wala naman siya pambayad, pwede. Pero usually talaga, pag basta ito, kaya nga iba parang nawawala ng gana din kasi parang probationable kasi siya pwede mo information Pero magbabayad ka. Pero kung wala kang pagbayad talaga, ikukumpute na ng yung pera hindi mo mabayaran, yung amount, ikukonvert yun sa days of magsiserve ka ng sentence. Yun, ganyan po yung mga ginagawa ng korte. Pero usually pag probationable naman siya. Kaya kasi kahit naman probationable, syempre, convicted ka, di ba? O pa, sino ba? Tsaka once lang ang probation, di ba?
Once in a lifetime lang siya. Pag nag-apply ka na ng probation, never ka na ulit mabibigyan ng pagkakataon. Oo. Dapat gamitin mo yun. No? Tsaka, yun nga lang, yung iba kasi okay lang yan. May probation, makakalawas. Paano yung record mo? NBA, nakalagay convenient ka. Nakalagay na doon yun eh. Siyempre, yun nga, para, kumbaga, kasi iba nagiging kampante, naririnig mo yung mga nakukonvict. Okay lang yan, okay lang hindi siya okay. Kahit gano'ng kaliit yung kaso yan, o kahit gano'ng kaliit yung kaso niya, kaso pa rin yan, criminal case pa rin. May ano ba yan, attorney? May time limit ba yan? Halimbawa, ngayon mo nalaman na nag-bounce yung check. May time limit ba siya na makapag-file ng complaint? Oo, meron naman. Huwag mo palalagpasin yung check mo kasi pag lumabas na ng 10 years, wala mo. Hindi mo na marereklamo yan. Dapat, kasi subscription period din siya eh. Okay. Parang credit card din pala yan, no? Oo. Kaya, kunyari, nag-demand ka ngayon, gumawa ka na ng demand letter, file mo agad, di ba? Kasi huwag mo lang tulugan yung karapatan mo. Kasi tutulugan mo yung karapatan mo na maningin, di ba? Ikaw na may problema, paningin mo na. Sa ibig na makasingil ka, di ba? Tinulugan mo yung karapatan mo. Oo nga. Okay. Oo, sayang naman ako, matulugan. Oo, sayang naman. Hello po sa mga nanonood. Kung meron po sila mga katanungan, opo. Shoutout muna natin si Fe Tongol, Emski, si Prince Maki Vito Cruz. Hi sir, salamat po sa regular niyong pananood. If ever na mag-awi kayo sa Bolinao, Pangasinan, hanapin niyo si Prince Maki sa Mercy Resort. Yan, yan. Parang mini Santorini style dyan. Tapos, hi Kaloy, kabatch namin. Then, kay Hope Sanchez. Then, again, sa aking asawa, kay Maricar Vito Cruz, salamat sa pananood. Yan. Hindi pwedeng makalimutan. Siyempre. Baka mamaya sa labas tayo patulogin. Baka mamaya bigla makapag-file ng annulment kay attorney. Ay, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pero hindi mahirap naman. Kung hindi ko mahirap mag-file ng annulment kayo na sobrang matrabaho siya. Kaya, matrabaho ka na. Marami bang nagpa-file ng annulment, attorney? Ano na? Marami bang nagpa-file ng annulment? Talaga? Kasi kapag gusto na daw nilang lumaya, di ba? Sinasabi nakatagpo ng bagong pag-ibig o sawa na sa lumang pag-ibig, mga nasasaktan na ganyan. Hindi naman basta yun. Siyempre, meron silang pinaghugutan. Kunyari, binubugbog pala sila. Halos patayin na sila sa... sila, di ba? Parang malalim naman yung pinagbubunutan nila. Kaya gusto nilang lumaya. Hindi lang basta-basta yung ayaw lang nila. Hindi mag-graduate na. Sabi ko nga, nung pinag-discuss natin yan, hindi madali ang pag-file ng annulment. Kasi yung grounds, dapat mapatunayan. Oo, tama. Tama ba, Pe Corazon? Mahirap mag-file na annulment. Si Pe. Hi pala kay Sir Alan Joaquin, boss. Baka naman. Ba't kaya naman? December 1 na. December 1 na, boss Alan. Baka naman. Marami na nagpa-party siguro, no? Mga mga Christmas party, no? Ngayon. Oo. Mga companies, mga family reunions. Ang mga ATM, haba na naman ng pila dahil sa 13th month. Oo, correct. Sana ang ibang bangko, offline. Dahil magsuswelduhan, nag-o-offline ng ibang bangko. Hindi ko napapangalanan yung 3 letrang bangko na yun. Pero madalas, offline yan. Okay po. 3 letra, dami nun na. Nandiyan naman pala si attorney, hindi tayo makakasuhan. Sorry. Hindi ko ng letra. Beep. Dami kasi. Parang iba talaga ngayon, iba. Lalo na Kapaskuhan. Ayan, ingat din yung mga, ingat tayo ngayon Kapaskuhan, baka marami na namang peking pera. Oo. Ayan, lagi ba may comment? Thank you, Sir Benj.
Sabi ni Sir Bench Plata, lagi nga akong offline ng BPI. O si Sir Bench siya nagsabi niya na, hindi ako. Ayan, hindi kami Disclaimer po, hindi sa amin Si Sir galing Bench yan. Plata po ang nagsabi niyan. Lagi daw offline ng BPI. O nananawagan po kami sa BPI. Baka naman. Ayusin ang sistema. Kaya parang ano pa ba? Ano pa mga discussion? Yun lang yun yung pinaka-essence ng BP22. Yung mga basic lang yun ha. Pero may nangyayari pa rin kasi iba pa rin talaga pag mismo actual case na. Ang dami naglilitaw na, oo nga no, paano yung papasok ba to? Para yung diniscuss po natin ngayon po, mga mamats, mga sir. Ito lang po yung mga basic. Para may idea. Basic pa lang yan ha, attorney. Basic pa lang yun, attorney. Basic pa lang yun. Yung mga basic concept na kasi pag talaga nandiyan ka na sa korte, ang daming lumalabas na, o nga, i-connect mo sa, pwede i-connect to sa isang batas, pwede i-connect dito. Ba, ganun eh. Siyempre, sasabihin nila, lalo na pag yung mga akusado, gagawa at gagawain ng mga, ano nila, depensa nila. Oo. Correct, oo. Yung mga sanay na. Yung mga scammer, ganyan. Oo nga pala. Yung mga scammer na, kadalasan. Marami talagang mga marami nagluloko talaga ngayon. Yung parang may yung nag-ano sa'yo, gumawa sa'yo ng gano'n, is may kaso na siya dati. Paano yun, attorney? May kaso na siya na same case din. Ganun din. Kunyari, dati may kaso. Paano kung dati kaso, same na BP22, gano'n? Same na, ganun din yung ginawa niya noon. Tapos hindi naman siya nabigyan ng ganyan parusa or what. Tapos ano nangyari doon? Wala, parang halimbawa wala siyang kaso, hindi siya nakasuhan, pero gumawa na naman ulit siya. Pero gumawa na naman siya ulit. Ayan na naman, nag-issue na naman siya. Sa kanya, pag ganyan po, dapat na magkaso sa kanya kung sino yung talagang interested party, kung sino yung na-injured, kumbaga, sino yung sila. Kaya kung sabi ko nga sa inyo, di ba, pag tinulugan mo yung karapatan mo magkaso maningil, wala yun, di ba? Hindi counted yun. Kahit ulit-ulit nang gawin niya yan at wala naman nagkakaso, hindi mapagbabawalan ng batas, hindi mapaparusahan ng batas. Diba? Sa bagay, oo. Pag panloko na naman siya ng ibang tao, no? Diba? Kaya ginawa para matigilan talaga, kumbaga para pigilan yung mga taong ganito, yung ginagamit yung mga check sa panluloko. Correct, oo. Meron pa nga nangyari, bukod dyan, yung check mismo hindi totoo. May ibang kaso. Talaga? Oo, may mga ganun na check. Hindi naman pala existing yung check. Gawa-gawa lang pala yung wala namang ganun check. Talaga? May ganun pala, ano? Hindi ganun, kaya checking nyo rin yun. Ang lakas ng loob. Kaya, ang check yan maraming pwedeng ikaso sa check yun. Sobrang, siya, malikot din yung kaso na yan. Marami. Kunyari, ipinirma ng ganito, walang date, ganyan. Iba pang topic yan, marami yan. Pero sa ngayon, ang focus natin lang, yung pag-i-issue ng cheque na walang pondo o pag-i-issue ng cheque na close account na. Yan po yung topic natin ngayon. Kaya sana lang yung mga tao talaga maging maingat. Kunyari, na-try na nila. Kunyari, bago mo magpautang o bago ka magbenta sa isang tao, alamin mo rin yung ang tawag yung background niya. Tama. Diba? Kasi meron matatamis ang dila Ang gagaling magsalita. Tapos, alam mo na palang may narinig ka na pag nag-issue na cheque, pumuputok. Talagang bentahan mo pa ng produkto mo. Hindi na. Doon sa isang kakilala ko sabi ko sa kanya, bakit po kasi nag-deliver pa kayo ng mga goods ninyo, ng mga products ninyo, doon sa tao? Alam mo naman pala, narinig mo na pala na ng tao, di ba? Kaya 5 milyon na produkto. Kaya nung minsan ng legal advice, sabi ko sa kanya, sir, alam niyo naman po pala na nabalitaan niyo na gano'n pala gawain yan. Bakit pa tuloy-tuloy pa rin yung deliver mo na? Tapos ngayon, hawak niyang cheque, pumutok.
Wawa naman. Hindi gagastos pa siya ngayon, di ba? Sa ibis na may warning na kumbaga may red flag na, di ba? Dapat maging ano rin tayo, yung mga tao ngayon, maging, yung tayo, maging aware tayo sa mga nangyayari. Kung aware ka na, stop ka na. Huwag mo nang patuloy kasi may red flag na. Tama. Oo, maging aware, maging maingat. Kung kinakailangan mo lalo na kung medyo malaking amount, kung kinakailangan mo mag-imbestiga muna, no? Mag-CI ka. Parang CI, di ba? Oo, papasiin ka. Meron ganyan check ka muna. Oo, background check ka muna bago ka magpa-issue ng ganong kalaking, or bago ka magpautang o magbigay ng product na ganong kalaking amount. Oo. Kasi minsan yung tiwala kasi talaga dyan, involved talaga dyan yung tiwala mo. Yep. Nagtitiwala yung nagdi-deliver, di ba? Kaya, lalo na kung yung mga nag-uumpisa ng business, yan na madalas na nadadali. Totoo. Oo. Kasi hindi pa sila masyadong sanay. Kumbaga, nagtitake advantage talaga. Oo, dahil nga mga bago sila, pa. sabik. Oo, sabik pa sa customers, sa mga clients. Oo. Saka mga yun, siyempre gusto yun talaga makabenta, di ba? Tama. Kaya sa nila, naluloko sila. Kaya dapat maging maingat talaga, di ba? Parang yung lang yan, no? Yung nangyari ngayon kay Neri, no? Yung asawa ni Chito Miranda, no? Yan yung ang dami niyang kaso, yung securities, binayolate yung security. Ganyan. Madami. Sa SEC. Oo, yung sa SEC. Yan narinig ko pa, nakita ko lang. Pero hindi ko pa talaga siya nababasa ng totally yung kaso. Pero hindi ko pa masyado namin kay Neri Pero may nag-dissect nun sa FB. Ang sabi niya, parang halimbawa magtatayo ng restaurant sila Neri. Ibentahan niya ng stocks, parang ganon. Halimbawa, ang worth ng resto niya is sabihin natin 10 million. Magbebenta siya ng stock. Halimbawa, bentahan kita ng 5% for 1 million. Ilan yung bebentahan mo ng ganon? So from there, kumita ka na kagad nang wala kang nilalabas na pera. Yun yung nag-analyze FB. Parang gano'n ang ginawa wala siyang wala naman siyang license sa SEC para magbenta ng stock. So patong-patong yung kaso niya. Kaya nakasuhan siya. Siguro wala rin bumalik doon sa mga nag-invest. Wala, yun yung reklamo, yung mga nag-invest, walang bumalik na pera sa kanila. Bumalik sa kanila, oo, tama. Oo. Pero yun problema daw bakit si Chito hindi kasama. Ang pala, si Neri lang pala pumipirma lahat ng dokumento. Hindi alam. Kasal ba sila? Yeah, hindi ko alam. Di ba sila? Parang Miranda. Ewan ko lang. Di ko rin. Search natin. Hindi ko masyado. Parang alam ko kasi dapat imbitahan natin sila. Magkwento sila. Pero hindi ako aware masyado sa kwento na yan. Sila. Pero anyway, yun nga. Medyo malungkot nga yung nangyari kay Neri. Oo. Sana palagpasan naman niya. Mapatunayan niya yung kanyang innocence niya. Diba? So, baka kaya kasi makikinig ka lang sa isang story. Basta tandaan niyo laging may two sides of the story. At laging dapat papapakinggan. Joaquin, sabi ni Boss, kasal daw. Ay, hindi naman sabi kasal. Diyan na po kasi apelido ni Nerio. So, kasal. Kasal sila. Okay. Kahit na kasal sila let's say, sa case nila ni Neri, kasal sila ni Chito, di ba? Pero hindi naman pumipirma si Chito. Si Neri lang talaga ang makakasuhan doon. Hindi si Chito. Hindi ko masagot masyado kasi nga, depende nga talaga sa mga dokumento pinipirma. Iba-iba kasi ang mga dokumento. Okay. Lalo na, balik mo naman, pwede kasi alam niya yung pinipirmahan, alam niya, sinusuportahan niya. Alam niyo, depende. Meron tao, di ba, meron tayong principal, accessory, accomplices, di ba, magay sa crime, di ba? Depende. Kaya hindi ko masabi kasi hindi ko alam talaga yung nangyari. Oo nga. Di ba? Kung ano ba,
hanggang saan ba yung involvement ng asawa niya sa ginagawa niyang mga transaction. Dapat mapagod yun. At dapat, pag sinagot yun, merong mga ebidensya, di ba? Concrete evidence, sufficient evidence na talagang nag-link doon sa asawa niya sa mga transaction na pinapasok niya. Kasi kung talagang directly connected siya at alam niya yung mga nangyayari, kahit hindi siya pumirma doon, pero tumutulong siya para makonsummate yun, yung mga transaction na yun, damay siya dapat. Diba? Hindi tingnan talaga, ano ba? Ano ba yung nasa likod nito? Sino na ba dapat ang kasama rito? Kahit hindi nakapirma. Kunyari, yung pala, yung asawa niya pala yung taga, alam from the start, alam niya na lokohan niya yung, halimbawa lang to, pero hindi ito kaila, hindi ito yung kaila Miss Neri. Kunyari, yung asawa mo, mag-asawa sila, si A and B, alam mo yung, alam ni A, si B, ang trabaho ay manluto. Diba? Gawa tayo ng dami na kumpanya, kunyari may kumpanya tayo ng dami. Ikaw naman, ang gagawin mo bilang asawa, maghanap ka, magkayag ka, mag-invite ka na pwede mag-invest. Mag-invest, oo. Ay, wala ka pinipirmahan, pero siya kumukuha ng mga mag-invest, mga investors, at alam niya kung ang dami lang yung company, wala talagang totoong kumpanya. Diba? Oo, siya, kahit wala yung firma. Tsaka pag mag-asawa talaga, hindi mo pwedeng sabihin na inosente yung isa eh. Alam mo yun eh. Oo, magkasama kayo eh, 24 hours eh, 24/7, magkasama kayo sa bahay, mag-asawa kayo eh. So, imposibleng hindi mo alam yung nangyayari. Pero yung ganyan ba, attorney, pwede yan, amicable settlement? Saan? Yung ganyang case, amicable settlement na lang, mag-usap na lang? Pwede. Lahat naman ng ulitin ko lahat ng kaso naman na halos lahat. Tulad nung kaya natin sa kay Miss Neri, pwede naman. Kung nasa naman, basta bayaran lang talaga yung danyos, yung mga kung ano may mga yung sasabihin na gusto lahat naman kasi pwedeng iurong ng complaint. Huwag na talaga usually pag may namatay, ang hirap kasi yung may narate, iba yun, di ba usapan pa. Pero pag ganitong ganito, pwede siya. Pag-uusap nila yan kung paano. Kung may papabayaran ba o wala. Ganda naman po. Mga kaso kasi. Kaya hindi lahat ng kaso, porque ganito nangyari dito, ganito rin, parehas na yung magiging verdict o decision. Hindi. Kasi sa pangyayari din, meron na dadagdag, may nababawas, iba-iba pa rin. Sa iba, iba-iba. Kaya wala talagang magkakaparehong kaso. Kumbaga siya, meron siyang ilalabas na isang bagay para maging distinct siya. Kakaiba. Ayan, salamat po ng nanonood, na 6 viewers natin. Salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po sa support. Oo. Sa susunod na linggo, sana wag silang matulog, no? Kasi tanghali. Walang siesta ng hapon. Wala nang siesta ng alas 3. Andito na kami. So, kami magpapagising sa inyo. At yun, kung may mga tanong sila regarding sa mga legal matters, no? Ipunin nyo na para mahaba yung talakayan natin. Tapos para makatanggap kayo ng update pag magla-live kami, type nyo lang sa comment section !notify. Yan. Yeah. I-follow nyo yung Sunday Punch, siyempre. Yung page po ng Sunday Punch. Follow Sunday Punch. Nyo na po lahat para updated kayo kung mga text na topic, ganyan, para malaman po nyo. Follow nyo po yung Sunday Punch. Wala po si Nende ko naman. Si Boss updated kay Miss Neri Miranda. Ako di ako masyado updated Parang medyo dumadaan lang ng konti sa feeds ko pero di ko talaga actually alam yung buong kwento about that. Pero kung ano, no, sana maayos nila yan, nilang mag-asawa. Kasi syempre, kumbaga, syempre kilalang tao sila, di ba? Tsaka maganda rin naman yung naging
Oo. Yung image nila is maganda rin naman yung mga naging image nila sa publiko. So, hopefully maayos nila yan. Sana konting ano lang yan, misunderstanding lang sa mga kung ano man yun, kung mga tao na nag-invest ba or what, sana maayos. Parang nga napapansin ko rin mga artista, no? Parang na-involve sila sa mga ganyan. Ngayon, ang dami, hindi lang si Miss Neri, meron kaya na ibang mga artista. Iba kasi nagagamit sila as sponsors eh. Parang pinalalabas sila yung pinaka-investor doon. Sila yung pinaka-head. Dahil kasi nga, sila, sikat, kumbaga. Oo. Pero hindi naman talaga. Parang nadadami lang talaga. Meron namang iba, na talagang sila yung talagang nagamit din lang yung pangalan nila. Kahit involved talaga sila, nagamit talaga yung pangalan nila sa mga. Yep. Nakakaawa rin. Kaya parang kapit talaga yung mga bagay-bagay. Ayan, sino pa may mga tanong? Ayan, magtanong na po kayo at ayan, naka-isang oras na pala tayo, no? Oo. Pa natin ito. Ayan. So, hindi naman porket tayo, BP22, pwede tayo magtanong ng iba pang questions, no? Baka meron pa kayong mga gustong bigyan ng linaw. Usapang relasyon, baka meron kayong mga itanong. Usapang relasyon, usapang sa mga anak. Oo. Pwede. Maraming mga ang tanong na papansin ko talaga yung mga sa relasyon na maging problema, yun wala sa mga buhay mag-asawa, buhay pamilya, yan talaga maraming kaso eh. Diba? Bukod dun sa mga mana-mana, isa rin yan. So, magkakamag-anak talagang Yung napapatayan na no? Pinagtanong nandun, maraming titles, certificate ng title ng lupa sa mismo aparador, diba? Tapos, ibinenta rin sa kamag-anak pala natin. Pero paano nangyari yung mga original titles? Paano nabenta yung mga lupa? Paano nainita? Mga ganyan na parang may habol pa ba? Pero, di ba? Ano bang pwede ibigay ng batas para makatulong? Oo nga. Attorney, speaking of property, halimbawa, meron akong sasakyan, no? Papamana ko siya, meron akong 2 anak. Paano yung ganun? Sa will pa rin ba yun? Hindi. Or halimbawa, hindi nakagawa ng will? Kaya nga sabi ko nga, dalawa yung paraan ng pagpamana, di ba? Una, mag-execute ka na last will. Pangalawa, last will, intestate. Mismo yung batas na, yung mismong law na lang ang susundin regarding sa mga mana-mana. May ganyan eh. Kaya kumbaga, pag namatay ka nang wala kang last will, ang tawag doon, intestate. Pag may namatay ka na mayroong last will, may testate ka. So, may batas na kasi. May batas na sinusunod kapag hindi nakalagay na yung last will and succession sa batas na. Ito dyan sa succession and wills. Wills and succession nakalagay na doon yung mga porsyento, paano hatian. Nandun na. Batas mismo yung nagtagtakda na. So, pero pa rin, kunyari ikaw, buhay ka pa, gusto mo na ipamana na, hindi ngayon, gawin mo, i-donate mo sa kanila. Pwede rin yun. Diba? Oo, sasakyan na daw, attorney. Paano yun? Nahatiin yung sasakyan. Nahatiin sa gitna. Kasi pag ganyan kasi, hindi mo na mahati naman yan. Hindi walang gan. Pwede mo ibilisan na, dihati sila, pero huwag mahatiin. Or ibenta na lang nila. Yung pinagkakitaan ng sasakyan, hatiin nila. Yun ang paghatian nila, oo. So, hindi mo na hatiin. O kaya naman kung gusto mo isang anak, hindi ma-retain sa akin yung sasakyan, babayaran na lang kita. Bayaran na lang kita, o pwede yun. Pwede rin naman yun eh. Balik na naman tayo sa dadaan ulit sa lahat sa mabuting usapan. Oo. Yan yung mga nasa loob, so mga mga movable or immovable properties. Ayan. Paano yung pag ganito? Pwede pang hatiin. Pag hinati mo yung sasakyan, wala na yung use niya, magagamit pa ba yun? Siyempre.
So, May curious question ako, attorney. Meron akong property. Halimbawa, may malaki akong property. May nasasakupan akong ilog. Considered bang akin yung ilog? Yung dumaan na part sa akin ng ilog? depende pa din yan kung anong klase. Paano yung pag-transfer sa inyo. May tinatawag tayong mga avulsion, alluvion, may mga ganun yan eh. Depende. Depende sa paano yung paglipat sa iyo na ano. Pero usually, pag talaga nasa iyo na at ang-establish na doon, tayo yun, syempre. Kasi dubikit na mismo sa iyo. Pero depende pa rin mo na kung Masasakop siya, halimbawa, yung meron akong 4 hectares, pasok yung ilog sa akin yung ilog na yun. Oo, sa'yo dapat yun. Kasi nandun eh. Kung sinukat naman talaga, nasa sa'yo. Tapos bilang wala yung tubig, yun talaga yun. Diba? May mga ganun kasi, di ba may mga ilog-ilog kasi na nagkakaroon ng tubig tapos bigla naman nawawala. Bigla na tuloy yun. Meron naman iba, yung lupa mo, dahil sa lakas ng kuya, lupa ko to. Pero dahil sa lakas ng alon o ng tubig, yung lupa ko napunta sa kabilang side, di ba? Ganun eh. Kanino na mapupunta yun? Kung distinguish mo pa rin na lupa mo yun talaga sa'yo, sa'yo pa rin yun. Ang hirap naman nun. Hindi, meron kami napuntahan guys sa Mariveles, ganyan. Dati wala raw tubig doon. Nung bumagyo, pumasok yung tubig, ngayon yung property niya naging ilog. Yun. Yung harap naging ilog. Di sa'yo kanya pero hintay niyo mawala para magamit niya. Oo. Kung may title yan, hindi naman, isang bakyan pa. Kung may title yan at sinukat siya na talagang party yun sa'yo yun, di ba? Pag nagkaroon ng tubig, paano mo nga naman magagamit? Hintay mo talagang mawala ang tubig. Oo. Yung mga puno na tanim na sumobra sa bakod mo. Sa property. Yan, issue rin yan, no? Issue yan. Siyempre, kunyari bunga, kunyari bunga na lumagpas. Siyempre, pwede na ako yun na lumagpas na eh. Hindi na labas na. Attorney, kahit hindi ka na magpaalam, basta kukuha ko dyan kasi sa akin. Nasa na eh. Pero may nakulong na ganyan, attorney ha. May nakulong sa ganyan. Naalala niyo ba yung matandang nag-viral? Nakulong siya. Parang nag-viral yun, di ba? Kinuha niya yung mga bunga ng kapitbahay niya, lumagpas sa property niya, nasa property niya na. Kinasuhan siya, sabi ninakaw daw. Oo. Sabi naman, hindi pwede pa rin yun eh. Kasi kung naman, yung mismo, yung sanga, nandun na mismo sa property mo. Siyempre nakatalong mo na yun eh. Tapos nahulog, kanya na yun. Oo. Kanya na yun. Lumagpas na eh. Kahit yung puno naman eh, lumagpas na. Kunyari, yung puno ng mangga. Tapos, nag-expand yung mga, yung kanyang mga sanga. Tapos doon sa sanga, di ba, nandun yung mga bunga-bunga, tapos naglalaglagan, pwede na yun. Nasa kanya na yun. Nandun mismo, nag-extend. Hindi naman niya mismo pinapunta doon, mismo doon na nahuhulog. Oo. Kung ayaw nila, putulin na lang nila yung sanga, no? Kung ayaw na mamigay. Putulin nila, di ba? Kung ayaw ko kaibigan. Pero hindi naman sila nagwawalis ng dahon nung pag nalalaglag sa kapitbahay, no? Grabe naman yun. Ang dahon naman. Kasi di ba may kanyang issue eh, no? Yung paglumampas. Oo. Diba? Sino may-ari? Sino ba may-ari? Pwede na ng Supreme Court na may mga decisions na Supreme Court. Nasa batas din kasi yan. Oo. Kaya, lalo na kung nahulog din sa lupa mo na-extend. Tapos nahulog na, pwede na. Sa'yo na yun. Nalaglag na sa lupa mo sa pwesto mo na. Ay, sa inyong puso nalaglag. Sa soli mo, no? Bait mo kapitbahay. Masyado na lang di ba? Nasa sa inyo. Kakaiba naman yun. Pero napag-usapan niya, sa totoo lang, hello daw sa 157 viewers. Totoo ba? Salamat. Totoo ba yun? Hindi ko rin alam. At salamat po sa mga nanonood Salamat po. Hindi, meron ako isa pang tanong talaga. Curious lang ako at saka
Parang totoo to na nangyayari sa akin. Sa akin talaga hindi. Hindi ko alam kung ano, kung tama ba yung ginagawa, eh. Kung tama yung ginagawa nung kapitbahay. Parang ang nangyari kasi, naglagay siya ng maliit na humps sa pagitan namin. Oo. Dahil kasi ayaw niya mapunta yung tubig sa kanya. Bawa naglaba ako or naglinis ako ng garahe, ayaw niya mapunta yung tubig dun sa harapan niya, sa harapan ng garahe niya, sa harapan ng bahay niya. Oo. Ayaw punta doon. Eh kasi yung lupa is pababa, eh, papunta talaga sa kanya, eh. Tapos yung drainage kasi nandun talaga sa malapit din sa kanya, kaya talagang dun pupunta. Oo. So, ayaw niyang mabasa. So, ginawa niya ng humps. Tama ba yung ginawa niya, attorney? Naglagay siya ng maliit na harang na humps doon sa... Ang tanong ko muna, saan ba nanggagaling uli ito? Kay siya. Sa kanya. Saan nanggagaling uli ito? Saan nanggagaling yung tubig ulit? Okay, attorney. Halimbawa, let's say maglinis ako ng garahe. So, syempre, pupunta. Alam nga naman di ako maglinis ng garahe. Natural, di ba? So, pupunta ngayon yung tubig. Lalakbay yung tubig papunta sa kanila. Kasi pababa, eh. Hindi mo pwede utusan yung tubig. Oy, wag kayo dyan dumaan. Doon kayo sa kabilang dumaan. Di pwede, di ba? Kasi talaga tendency, eh. So, nangyari, dahil sa ayaw niya yun, nagbigay siya ng maliit na Great Wall of China dun sa amin. Para Damihan mo yung tubig na tinatapon mo para umapaw. Wow. Hindi, ito lang naman yan, eh. Kasi yan yung tinatawag natin mga nuisance sa batas. Nuisance ang tawag yan, eh. Kunyari ako, tubig ko, siyempre pag lalabas ng bahay ko, bakod ko, bawal talaga yung talagang magbabasa sa kasada. Parang ikaw, sa parte mo naman, ang gawin mo na lang para mawala yung kung anumang mga kainisan, ganyan. Gawin mo na lang, maglagay ka ng lugar, pwedeng daanan ng tubig na hindi na dadaan sa kanan. Yung gano'n, yung para maging lang, yung daanan na hindi pakakaperwisyo sa ibang tao. Naglagay ako. Naglagay ako ng drainage doon sa tapat, doon sa akin mismo. Eh, hindi talaga dumadaan yung tubig doon, ni ayaw. Naghahanap ng away yung tubig mo. Naghahanap ng away yan. Maghanap ka ano pang way para lang maiwas sa kanya. Isipan mo na lang. Kasi yung totoo lang nuwitan sa tawag na. So talagang meron din karapatan yung rereklamo niya na gano'n. Oo. Lalo na kunyari yung kalsada mismo, doon pupunta. Sa inyo yan, dapat ayusin nyo yan. Huwag nyo naman kami tapik kami. Oo. Gawa ng paraan para... Kasi kahit naman sa HOA kayo mag-usap niyan, yan din sasabihin ng HOA sa inyo. Oo. HOA, syempre. Hindi ko alam. Medyo malawak na usapin niya sa HOA. Pero actually, hindi pa siya nagbabaha, attorney. Hindi naman siya nagbabaha. Nagbabaha. As in talagang, doon lang talaga pumupunta, tapos pupunta na doon sa drainage niya. Tapos mamaya, wala na, tuyo na. Ayaw niya lang basa yung tapat niya. Pero yung dinadaanan kasi doon, hindi talaga kanal, wala siyang drainage. Kumbaga, yung tubig, sa iba dumadaan bago pumunta ng drainage. Talaga nagsumbong ako yun. Ang problema din kasi, attorney, parang yung parking niya kasi, actually, sinobrahan din niya. Sumobra din doon sa kalsada. Sumobra din doon parang nakuha niya yung tawag doon, gutter. Gutter. So, nasobrahan yung gutter. So, supposed to be, yung water dapat nasa gutter lang siya, di ba? Doon siya dapat pupunta. Oo. So, hindi nga kasi doon pumupunta kasi nga tinakpan niya yung gutter. So, anong nangyari? Nai-spread. Pagdating doon sa kanya, so dapat naglagay siya ng PVC pipe sa ilalim dapat meron siya. Wala PVC, hindi niya sinarhan. Siya may problema. Yun. Madam, baka magtagalin natin yung ino-prepare ko para hindi ka sabihin mo. Usap mo tayo, di ba? Oo. Ayoko na nga ng away. Kaya hindi ko na pinabayaan ko na lang. Oo.
lalaki pa pag away-away pa, di ba? Huwag na. Kumbaga, mas maganda yung usap-usap na lang talaga. Nguya mo na yung Great Wall of China niya ron. Oo, Binastusan naman yun eh. Oo, binabayaan ko na yung Great Wall of China doon. Oo, yan. Basta tandaan ninyo ha. Basta hindi may ipon sa'yo yung tubig, okay lang yun. Ano na? Basta hindi may ipon sa kanya yung tubig. Hindi. Sige na po, Okay. nandito ko. Pero, maiinis din siya kasi nakikita niya paglabas nakita din niya yung ano eh. Tubig. Yung water. Hindi, siya ang una sa lahat. Hindi niya dapat sinakop yung gutter, yung daanan ng tubig. Kung sasakopin niya yun, naglagay dapat siya ng PVC pipe. Kasi normal dapat yun sa sa isang village or isang subdivision na pag naglagay ka ng overlap na gagawin mo parang humps mo, dapat may butas sa ilalim yun. Oo. Kasi ganun yung ginawa niya, parang pangrampahan niya yun sa parking niya. Nasarado siya. So, wala siyang PVC na. Dapat alam niya yun na nasaraduhan niya pala. Diba? Yun nga. Yun. Ang problema kasi officer siya na HOA. Kaya. Sabi ko nga, usap na lang kayo. Hindi, basta usap na lang yan, palit na bagay na. As long as hindi ka naman niya iniistorbo, hindi ka niya inaano, okay lang yun. Kaya quiet na lang ako. Oo. Sabi, officer ako. Sabi niya, officer ako. Diba? May 179 na raw nanonood sa atin, sabi ni Sir Alan. Ba't nag-appear sa akin 6 lang? Baka hindi na nag-update yung natin, viewers natin. So kung 179, hello po, maraming salamat po sa pananood. Salamat sa panonood. Yun. So kung saan na napunta na doon sa sa kanal. Baka may mga sa mga po nanonood, sagutin natin, baka makatulong kami. Ulitin ko po sa mga bago pong nakapanood, kami po ginawa po namin itong podcast na to para po maabot namin yung mga tao po na walang kakayahanan na kumuha po ng mga pribadong lawyer para makapagtanong man lang, makapagkuha ng mga legal advice. Kaya po legal advice po ito para makatulong po sa inyo. Maabot namin kayo sa abot ng aming makakaya na kahit paano malunasan namin yung mga katanungan sa inisip-isip dito, di ba po? Yun lang po. Kaya maganda po yung konsepto lang namin para makatulong lang po sa inyo. Mabigyan ng mga simple idea, mga basic knowledge po sa pagpapakay ng kaso. Tama. Kaya may mga tanong po kayo. Tanong lang po kayo at sasagutin po ni Ma'am Joy, ni Ma'am Sharon at ni Sir Joe. Hindi na ito 179 ba talaga? Ba't hindi na 166 lang? Naman kasi itong program na to, oo. Mag-take advantage po kayo doon sa free legal advice ni attorney, no? Sayang naman. Kung meron kayo mga katanungan dyan na hindi nyo, kumbaga, yung hindi nyo pa sure kung magpa-file ka na ba, at least hindi masayang. Yung first step, at least pa lang alam mo na. Kung, okay, kung kailangan ko ituloy to or hindi. So, di ba? Yung mga pwede din po kayo, pwede kayo mag-join dito sa amin pong kung gusto niyo makita rin po kayo dito, yan. At matanong po talaga, pwede po kayo makiyan. Remind lang natin sila, no, regular na po itong palabas namin every 3 p.m. Sunday. Kasi yung iba nga, gusto nila Sunday dahil Sunday punch daw, hindi Tuesday punch. So yan, pinagbigyan na namin kayo 3 p.m. Hindi na po tulong para sa inyo tuwing tanghali. Totoo naman, totoo. Para makatulong din po talaga sa inyo. Kasi sa totoo lang nakapapansin ko sa PAO, sa Public Attorney's Office, ang dami talagang nakapila, ang dami pong nakapila. Ang ganda itong pagkakataon nito, makatulong tayo sa kanila. So hindi na nila kailangan pumunta pa sa PAO office, para lang humingi ng advice, no? Aga pa pupunta, alas 6. Dito kung gusto niyo may tanong, abangan niyo na po yung show namin tuwing Sunday. Nga po, alas 3 ng hapon po, pwede na po kayo magtanong dito. At syempre, sasagutin ko po yung sa abot din po ng aking mga kakayahan po. Pero okay mag-alala. Talagang ibibigay lang po namin yung mga makakatulong naman din po sa inyo. Pero isa pa po tandaan niyo po sa paghihingi po ng legal advice, huwag niyo rin po lang isipin yung
ang gusto nyo marinig ay yung gusto nyo lang, yung maririnig nyo. Kami po, ako bilang abogado po, sasabihin ko po yung totoo sa inyo. Kung nyo kapanapanalo ba o hindi. Diba? Kung kayo ba hindi. Siyempre, magiging tapat lang po ako sa inyo. Kasi mas maganda yun na sasabihin po sa inyo, di ba? Hindi lang po yung gusto nyo marinig. Kasi usually ang tao kasi gusto nila kampihan sila eh. Gusto nila marinig. Di ba? Hindi po ganun ang totoong buhay. Dapat marunong tayo tumanggap kung may pagkakamali. Dapat matama yun. Kaya po, nandito po ang mga abogado po para sabihin nyo, ano po ang tama? Ano po ba ang dapat kung nagkamali, ano po ba ang pwedeng maging remedyo? Yep. Yan po yung magiging. Kaya maganda po itong podcast na para po sa inyo. Makatulong po kayo. Yun po yung pinaka-purpose. Kaya po namin ginagawa po ito. Para po sa inyo. Or di kaya pwede rin naman na mag-advance message na sila. Pwede kayong mag-DM sa amin yung mga questions nyo. Para pagka once na mag-live na kami, naka-ready na, no? Matasagot na natin yung tanong ninyo. So, pwede naman ganun na mag-advance na question na sila sa atin. Through, via PM. Or mag-comment na lang sila sa mga post natin. Pwede rin mag-comment sa post. Sa lahat po ng mga dito, pwede po kayo na tama po sinasabi ni Ma'am Sharon at ni Sir Joe. Ano rin po kayo, pwede nyo, bukod dito, pwede nyo po rin kaming i-follow sa mga accounts namin. Sa akin po yung Attorney Vic sa TikTok, tsaka dito po sa Facebook, Attorney VCL. Pwede rin po kayo mag-message kung hindi nyo po makita po agad yung Sunday Punch. Pero ngayon pa lang po, hanapin nyo yung Sunday Punch. I-follow nyo na po ang Sunday Punch, pati po kami. Yung mga accounts. Makatulong po kami sa inyo. Para alam na namin, pag next live na nag-show, nag-podcast, masagot namin po yung mga mas maganda ilagay na rin yung pangalan nyo para alam namin na. O di nyo ilagay kahit nickname lang po, code name, para alam namin na kayo po. Kung ayaw nila magpapangalan, ilagay na kagad nila kung ayaw nila pabanggit yung pangalan nila. Oo naman. Chat box tama po. Yes. So ba? Parang nabigla rin ako Sharon no? Ang dami palang nanood natin sa Galing-galing na. So, yun nga, no? So, yan. Wala na tayong mga katanungan, no? Pwede na siguro nating magpasalamat na lang ulit tayo sa sponsors natin. Yes. Ayan, go. Teka lang at mabilis yung paggalaw sa aking screen. Ayan, Plato Wraps, Fast Bite Branch, Northgate Cyberzone, Alabang. Plato Wraps, Robinson's Galleria South, San Pedro, Laguna. Famous Belgian Waffle, Alabang Town Center Branch. At kay Joaquin Creative Communication, thank you. And Ricas Baxilog, located at the District Mall in Imus, Cavite. Yan. Then, please don't forget to follow Attorney Vic's Facebook account and TikTok account. Yan. Yes. Ayan. Magre-request na ba tayo ng kanta kay... Yan, oo. Nagre-request na rin. Sir Alan, nagre-request na rin. Tingnan mo na. Ito, tandaan niyo po dinagdag din po namin dito para magdagdag lang po na kasayahan po yan. Yung kami po tatlo, kaya po namin kasing kumanta. Si Ma'am Sharon, saka si Sir Joe. Kaya next week, ang kakatanong po si Ma'am Sharon. Tapos doon si Sir Joe. Parang pwede sumayaw mo. Attorney, wala po. Yung latest dance step, no? Ituro mo, Sharon. Yung, APT ba yun? Di ba? APT. Okay. Ganun ako. Pwede na. Sorry. Ayan. Ayan yung tawag dito. Yung Sunday kasi, di ba? Pansinin nyo pag Sunday, di ba, puro lumang kanta. Kaya kakantahan namin kayo ng mga lumang kanta. Yung mga mabagdamdaming lumang kanta. Tipong Bruno Mars ba yan? Bruno Mars? Ang taas na Bruno Mars. Ang taas Bruno Mars.
Salamat po uli sa lahat po ng ay shoutout ko lang po si Attorney John. Salamat po. Kaibigan ko po yan sa PAO office ng Valenzuela. At saka po sa mga, yun pa ba, si Attorney Rez, si Attorney Patrice, si Alian. Alian, thank you sa panonood. Alian. Sa kapatid ko kaya dito, sa mga karotaryan ko po pala, kay Mami Gra, ayan, salamat po. Kay Sir Timbol, ayan. Salamat po sa panonood. Kay Sir Paul Tan, kay Sir Michael Cano, ayan. Kay Amon Matira. Salamat sa lahat ng mga nanonood sa mga karotaryo ko. Kay Nika, salamat po. Tsaka sa batch 94, thank you sa mga nanonood. See you in 5 years ulit, guys. So planuhin na natin na maaga yung reunion, no? 5 years ba? 5 years ulit, 35. Huwag sabihin yung edad. Ano ba yan? Uy, ako din pa shoutout din ako. Sige. Shoutout ako sa mga klase ko din ng high school dyan sa Holy Child Catholic School. Please naman, magkaroon tayo ng reunion. Namimiss ko na rin kayo. Sana magkaroon tayo ng reunion. Hindi lang dahil naiingit ako sa kanila dito sa dalawang kasama ko. Siyempre, gusto ko na rin kayo makita. At siyempre, umaano na ang panahon, tumatanda na ba tayo? Oo. So, siguro kailangan na rin magkita-kita. Ayun, shoutout sa inyo, please. Salamat din kung mga nanonood kayo dito. Salamat. Tapos sa topic natin, sa susunod na topic, siguro mag-wait na lang sila for further announcement natin. Dito sa Sandwich. Kung ano yung susunod na magiging topic natin. At pwede silang mag-suggest, Sharon, pwede silang mag-suggest. May pa-shoutout si Sir Carlo, no? Hello daw sa Boss Valdosta ng Lazada May Kawayan. Hello po. Hello po sa lahat sa mga tiga dyan. Baka naman, mga tiga Lazada. Baka naman. Folding na hagdan lang, baka naman. Lazada. Baka may Shopee din dyan. Para mag-sponsor, dapat mag-sponsor sila, di ba? Ayan, Ano ba, wala naman mag-uusapan yung mga bagay-bagay yun. Ulitin ko po, tuwing alas 3 na po ng Sunday na hapon, ang ating pong show. Ano pang magandang show natin? Batas natin, kay Tony. Yan. Dahil po yan. Kasi lagi namin po sabihin na yan para mag-name recall na rin po para matandaan po. Kasi usually Tuesday tayo nag-start, no? Tuwing Tuesday. Yeah, Tuesday. 4 Tuesdays yun. 4 Tuesdays. So ito yung first Sunday natin. Talaga kami. Kaya po, hiningi rin po namin ang suporta ninyo po. Para sa inyo naman din po ito, para makatulong din po kami sa inyo. Saka kung may topic na gusto nyo i-discuss namin, sa tingin nyo mas relevant para sa inyo, pwede nyo pong i-suggest. Mag-suggest po. I-chat po sa box ng Sunday Punch at sa kung saan mo po saan po pwedeng makarat. Ayan. Ano pa? Yan na. Kakanta na siya, ano kakanta yung mga Sharon? Hindi, ito kanta to. Sige, kanta tayo. APT. Oy, sikat yan, sikat nga yan, yan eh. Tawag dito yung kanta na yan, si Bruno Mars at si Rose, di ba, ng Blackpink. Blackpink, no? Sila yung kumanta niya. Okay. Sila yung kumanta niya, sikat niya. Oy, next. Ang kakantayin ko daw po ay My Way. Hindi, joke lang. Pero maganda yung kantang yan, maganda rin yung kanta yan. Mga pinag-usapan natin, itong sabi kasi ni Sir Alan Joaquin, ni Boss, My Way, My Way. What? Ito nakatayin ko, kinanta ko na ito sa ibang pag nagla-live ako. Ayaw nga pala, itong Viction nakikita niyo po ba to? Viction po, yan po yung akin pong isang page siya. Kasi yung pagkanta-kanta, siyempre gusto lang kumanta. Parang outlet para maging... Yes. Diba? Yung talent, hindi kanta para pag malungkot, pag depressed ang kanta-kanta, lalo na pag sa mga pagod sa kaso. Talagang kanta-kanta. Kasi mga kaso, attorney, no?
Oo, stressful po talaga yan. Kaya lahat po ng mga nanonood, follow nyo rin po yung Viction page ko. Meron po ako mga ni-record na dyan, may mga kanta-kanta rin po dyan para mapanood-panood. Kung gusto nyo tumawa, panoodin nyo lang yan. Yung next na song, talagang next song hindi naman pa kumakanta. Itong song, nakakantay ko, maliit pa ako, kinakanta ko na rin to. Lumang kanta para to sa mga senior citizens na talagang pero itong kantang to kinakanta to sa mga kasal at sa mga sa mga libing. Pero di ba napansin nyo ba lahat ng mga love songs kayo, mag-favorite yung patay, talagang kinakanta. Pero ito maganda talaga to. Kasi katay na natin, ang pamagat niya ay Gaano ko ikaw kamahal? Ang una pong kumanta nito, alam ko si Celeste Ligaspi. Tapos kantayin natin. Ayan. Nagpatensya na po din ako masyado kasi nakakakanta. Okay, sige, no, we'll give her to attorney. Yes! So ngayon, ayan. Go, attorney! Tayo. Mo sa'yo ay tunay, nais ko sana huwag ka lang mapanilangan. Ang ibig mo'y di kukupas tulad din ng tumatambay pag-asang sumisikat. Ang aking buhay, malikling aking ilang, kung kaya kailangan wakas kailanman ang simpahan ko sa'yo'y asahan. Ikaw naman ang aking ibigin, mapakailanman ang aking buhay, malikling aking kung kaya kailangan wakas kailanman sa'yo'y asahan. Ikaw na ang aking ibigin, Woo! Galing! Galing, taas mo na, attorney, Ano na? Ayan. Salamat yan kasi paborito din ng nanay ko yung kanta niya. Lagi naman. Grabe yan, taas. Parang abot mo rin yung APT. Oo. Hindi. Next week po, ang abangan natin kakanta na po ay si Ma'am Sharon na po. Kasi talagang pinag-aandaan namin itong mga every time. Sana po panoodin niyo po kami para malaman.
Salamat po ulit sa lahat ng mga nanood. Ayan, 4.5 hours na po pala. Ay, 1.5 hour na tayo, 3 times. Yes. Oo. Thank you. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit, si Attorney, hintayin niyo ulit, kakantayan ulit ng kakanta ulit yan. Sobrang kanta. Attorney Vic, the singing lawyer. No, the singing lawyer. Talagang, ewan ko sa inyo. O sige na, magpaalam na tayo. Sige, paalam na tayo. Maraming salamat po sa panonood ng batas natin, kay Torny, Salamat po ulit sa mga nanood. Sana po next week po manood po kayo ulit. Salamat po. Good afternoon. This is Joe Garcia, Sharon and Attorney. Thank you. Thank you po. Ingat kayo lahat. Good day. Bye. So,